Yes, good morning Kong Erin. Good morning sa inyo sa studio. Good morning mga kasambahay. Nakaparada ang ating one and only UNTV Radio Mobile booth dito sa Barangay Masagana, Quezon City. At meron po tayong ilang mga katanungan para sa ikonsulta mo, no? Unahin po natin ngayon si Ginang Adela Villanueva. At may gusto lang po siyang isang guni patungkol sa kanyang mga problema sa kanilang tenant. Sige po Ginang Del, i-konsulta niyo na po yan. Good morning ho. Tatanong ko lang ho kung regarding ho doon sa tenant namin kasi tawag nito, 3 buwan na ho siyang hindi nagbabayad. Tapos kinireklamo na rin ho namin sa barangay, tapos ang sabi ho nung nangungupahan sa amin, magdemanda na lang daw ho kami. Hintayin niya na lang daw ho yung demanda namin. Yun lang ho. At saka talagang ayaw ho magbayad sa amin. Po yun, no? Daan nyo po muna sa barangay kasi kailangan nyo po na certificate to file action para makapag-file po ng eviction case po laban po dun sa tenant ninyo. Medyo, alam nyo po talaga problema natin po lagi yung justice system po natin na matagal. Minsan lumalakas po talaga yung loob nila na magstay po dun sa property kahit na alam nila na wala na silang karapatan. Dahil alam po nila na matagal po pag nagdemanda, at least nandun pa muna sila sa property, wala kayong magagawa sa kanila, no? Kaya usually po kaming mga abogado, inilalagay po namin sa kontrata po, no? Yung sa lease contract, may mga provision po kami nilalagay doon na kapag after how many days hindi makaano, pwedeng i-lock out yung property para hindi na makapasok yung tenant. So, depende po yun kung merong authorization po doon through the contract of lease. Kung wala pong authorization, walang nakaganong provision po, wala po talaga tayong choice. Hindi po natin sila pwedeng hilahin dahil makakasuhan naman po tayo ng criminal case for grave coercion. Hindi naman rin po natin pwedeng lalabas yung mga gamit nila dahil pwede rin tayong makasuhan po ng malicious mischief o destruction of property. So talagang ina-dilemma po talaga yung mga nagpapaupa pong katulad ninyo. Wala po talaga akong masuggest sa mas madaling paraan po kundi talaga pong umakyat na po kaagad sa korte sa lalong madaling panahon. So ang masasuggest ko po sa inyo, no, unang-una po dapat po kasi pag sa eviction case kailangan may formal demand letter na kailangan bigyan niyo sila ng pagkakataon na umalis. So kung meron na po yan, may notice na po tayo, pwede na po. Pagkatapos po yung certificate to file action mula sa barangay na hindi po kayo nagkasundo, na umalis na sila ng payapa, at pagkatapos po nun yung complaint po na ihahain po natin sa korte for eviction or unlawful detainer ng property po ninyo. So for the meantime po pwedeng mag-provisional order yung court na umalis muna yung mga tao, pero sana po magawa ng mabilis po yun, pero kukulang-kulang po siguro yan mga 1 to 2 months to 3 months po bago makagawa po ng any action po yung korte ukol po dun sa problema po ninyo. So yun po talaga ang reality, Nanay Adele. May katanungan pa po kayo, Nanay? CFA muna. Meron na ho kaming certificate to file action. Good. Ngayon ho, gusto ko lang ho malaman kung gaano ho ba katagal pag nag-file ho kami ng ejectment. Oho. Tama po, mga po yan, mga 2 to 3 months po siguro yung, kasi pagkasampa po natin ng kaso dyan, syempre siguro mga 1 week po para yung abogado makagawa ng complaint laban po dun sa kalaban ninyo. Pagkatapos po nun, ay hahain po natin yan sa husgado. So, aabot po siguro ng mga another 1 week po yun, 1 to 2 weeks bago ma-raffle po. Tapos po, hintayin natin yung order ng korte na kayo po'y pag-aapirin dun sa harap ng korte. So, another siguro 2 weeks po yun. So, parang mga 2 months na po ang lumilipas sa ganong proseso po. So, yun po yung expect po natin na mangyari. So, siguro on the 3rd month, meron na po kayong first hearing, initial hearing, at doon pwedeng nang sabihin ng korte kung magkasundo na lang ba kayo o anong mangyayari kung itutuloy na lang po yung demanda. Okay po, Nanay Adela? Gusto ko lang ho malaman kung pag nag-file ho ba kami, pwede, kasi meron ho yung iba na
narinig ko ho na kung pwede ho silang magbabayad ho sa korte kada buwan. Yes. Opo, tama po yun. Habang nagsistay po sila, pagbabayaran sila ng korte kasi habang tinitingnan kung meron ba silang karapatan na magstay doon o wala, parang papagpalagay ng korte muna na nagpapatuloy yung renta. At kung dahil nga nagpapatuloy yung renta, patuloy na dapat na nagbabayad po. So, yung nangungupahan po sa inyo. So, pwede pong gawin yun sa pamamagitan ng pagbabayad sa korte, tapos hawakan muna ng korte yung bayad na yun hanggang masettle po yung kaso kung ano pong gagawin dun sa contract of lease na pinirmahan po ninyo.